Okay, ang dami ngayon na kandidato, no, mga kakadugo, kakapatid, kakapamilya, ah, magulang sa anak, sa isang mga ahensya ng gobyerno, Senado, Kongreso, pati sa bayan, mayor, gobernador, mga ganyan. Ano bang kasamaan na may dudulot ng pagkakadugo na sa pwesto? Mga kasama, alam niyo naman na hindi lingid sa kalaman natin na mahirap mag-prosecute ng mga korap kapag mahirap makuha ang ebidensya. Magtataki pa lang yung magkakamag-anak dyan. Mahirapan ang taong bayan, mapanagot yung mga yan kasi sila magtatakipan eh. Siyempre magkakadugo yan. Okay sana kung magkakaaway yung mga yan. Kaso hindi naman gano'n nangyayari. Tulad nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos saka mga Duterte, di ba? Sino magkakakala, mag-aaway pala yung mga yan. Pero balik tayo din sa political dynasty na hindi may sa batas sa iba, hindi masa batas. Ano kayo meron, no? Hindi ito may sa batas. Maganda sana yung meron tayong anti-political dynasty law. Isang example dito yung sinasabi ko na, alam niyo yung Ampatuan Maguindanao Massacre. Mula Barangay Tanod hanggang Gobernador sa Kongreso may ampatuan. Sa lugar nila mahirap mag-prosecute, mahirap magsumbong kasi magkakadugo, puro ampatuan. At tayo iba doon nahatulan na at yung isang matandang ampatuan namatay na sa bilangguan. Na-available kasi yung kaso yon. Doon sila nalagas lahat sa kaso na yon na multiple murder o ilang counts pa yan. Ang dami napatay doon. Nabawa 50 counts, mga ganon. Nandun yung media, yung kalaban nila sa politika, kamag-anak din sa politika. Yung ipinapatay nila. So, yung pinapatay nila na malang kamag-anak dahil sa politika, kaya may nangyaring ganon. Kaya mahirap talaga yung kakadugo nasa isang pwesto, lalo nasa makapangyarihang ahensya ng gobyerno tulad ng Kongreso, Senado, Malacanang. Kung isipin nyo simula Kongreso hanggang Malacanang, magkakamag-anak yan. Ang hirap, no? Sana magkaroon tayo ng political dynasty. I-determine kung ano ba talaga yung tinatawag ng political dynasty. At mahirap kasi kung sila-sila lang at maganda yung mga may ibang kumakandidato. Tulad ngayon, may kakandidato mga senador na bago. Iba may pinag-aral na college. Yun ay iboto natin, may alam kahit paano. May criteria naman tayo, hindi yung kung sino-sino lang. Pagpasikat lang, sumayaw-sayaw, mambola lang. Alam naman natin na hindi maganda yung pag-uugali. Social media, may mga video sila na namin, may nagsasabi, mamatay ka na sana, gano'n. Boboto niyo pa ba yung gano'ng klaseng tao? Sana sana maging ang Pilipino hindi na natuto eh. Sana bumoto tayo sa mga bago na alam natin may pinag-aralan. Subukan natin. Nagtiyaga na nga tayo sa mga bulok, matatagal na o trapo na alam natin walang magagawa. Subukan natin bago. At pagka hindi maganda, sana may kumandidato ng mga bago. Magpabago-bago tayo ng mga kandidato para masubukan natin yung idea ng iba. At mabigyan opportunity yung mga talagang magsisilbi sa bayan. Alam ko naman, may mga totoo dyan na nagsisilbi sa bayan kasi tao lang yan. Hindi naman pare-parehong ugali. Sana bumoto tayo ng tama. Hindi maganda talaga yung political dynasty sa ating bansa. Puro magkakapartido na lang na gano'n. Puro magkakamag-anak, magkakadugo, nanay, tatay, sila-sila na lang. So, bumoto po tayo ng tama kasi tayo din ang magsisisa uli. Yung mga ayuda binibigay nila, pondo ng gobyerno yan para sa atin lahat talaga yan. Wala tayong utang na loob sa kanila. Nandiyan sila, pag binoto, kumandidato sila. Hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat. Bumoto po ng tama next year. Susunod na halalan. God bless po.